Paano mararamdaman ng isang pulis na nagsusuot ng kanyang uniforme, ang uniformeng simbolo ng kanyang serbisyo sa bansa, ng kanyang sakripisyo, ng kanyang pangako sa bawat Pilipino, na biglang haharapin siya ng isang lalaki na walang suot na pangitaas, nagbabanta, at nagtatanong ng, "Nanginindak ka?" Paano nararamdaman ng isang ina na ang kanyang anak, ang batang pinalaki niya ng may pagmamahal at sakripisyo, ay biglang makikita sa isang viral video na nagmamataas sa harap ng mga pulis sa gitna ng kalsada? Paano posible na ang isang simpleng pagsisita ng mga pulis sa isang lalaking nagva-vape sa public area ay naging isang viral na confrontation na napanood ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo? At paano natapos ang kwento ng batang lalaking akala niya ay mananalo sa kanyang confrontation sa mga pulis, ngunit sa huli ay natagpo ang nag-iisa, nagmamakaawa at puno ng pagsisisi sa harap ng Napolcom? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Sa Barangka Drive sa Mandaluyong City, may isang normal na hapon. Ang mga pulis ay nagpapatrolya, ginagawa ang kanilang trabaho, tinitiyak ang kaligtasan ng komunidad. Sa tapat ng isang car wash, may ilang lalaki na nagva-vape. Sa labas, sa public area, sa harap ng lahat. Normal na sitwasyon para sa mga nagpapatrolyang pulis. Sinita nila ang mga lalaki. Iyon ang kanilang trabaho. Iyon ang kanilang obligasyon. Iyon ang dahilan kung bakit sila nandoon. Ngunit ang simpleng pagsisinita na iyon, ang simpleng pagsunod ng mga pulis sa kanilang tungkulin, ay naging simula ng isang confrontation na hindi inaasahan ng sinuman. Dahil sa halip na sumunod, sa halip na tanggapin ang pagsisinita ng may respeto, ang isa sa mga lalaki ay humarap sa mga pulis. Walang suot na pangitaas, nakatingin ng diretsyo, puno ng kumpiyansa na hindi niya dapat mayroon, at nagtanong siya ng isang tanong na nagpabago ng lahat. "Nanginindak ka?" Sa iisang tanong na iyon, sa iisang sandali ng pagmamataas, nagsimula ang isang kwento na magiging viral sa buong Pilipinas. At ang katapusan ng kwentong iyon ay hindi ang katapusang inaasahan ng batang lalaking iyon nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Para maunawaan kung bakit napakalaking bagay ang nangyari sa Barangka Drive, kailangan muna nating maunawaan ang konteksto ng insidente. Ang Safer Cities Initiative ay isang programa ng Department of the Interior and Local Government at ng Philippine National Police na naglalayong gawing mas ligtas at mas maayos ang mga lungsod sa buong Pilipinas. Bahagi ng programang ito ay ang pagpapatupad ng mga ordinansa laban sa vaping sa mga pampublikong lugar at ang pagpapatupad ng dress code sa mga pampublikong lugar. Ang pagba-vape sa harap ng isang car wash sa isang lugar na maaring may mga bata, may mga matatanda, may mga taong hindi gustong malantad sa usok ng vape ay isang paglabag sa programang ito. At ang pagiging walang suot na pang-itaas sa isang pampublikong lugar ayon sa Safer Cities Initiative ay isa ring paglabag. Kaya nang makita ng mga nagpapatrolyang pulis ang mga lalaki sa tapat ng car wash, ang kanilang aksyon ay tama. Sinita nila sila. Hindi dahil gusto nilang magpakita ng kapangyarihan, hindi dahil gusto nilang magpahirap sa mga lalaki, kundi dahil iyon ang kanilang trabaho, iyon ang kanilang obligasyon sa komunidad. Ngunit ang isa sa mga lalaki, ang car wash boy na kalaunan ay magiging viral sa buong Pilipinas, ay hindi tinanggap ang pagsisinita ng may respeto. Sa halip, humarap siya sa mga pulis. Nagmataas, nagbanta, nagtanong ng, "Nanginindak ka?" At sa huli, umalis ang mga pulis. Sa unang tingin, mukhang nanalo ang car wash boy, ngunit ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Isipin mo ang sitwasyon pagkatapos ng viral video. Ang video ng confrontation ay kumalat sa social media ng napakabilis. Milyon-milyong Pilipino ang nanood. Milyon-milyong Pilipino ang nagbigay ng kanilang opinyon. At ang karamihan sa mga opinyon ay iisa. Hindi tama ang ginawa ng car wash boy, ngunit narito ang mga tanong na dapat nating itanong. Bakit ginawa niya iyon? Bakit pipiliin ng isang batang lalaki na harapin ang mga pulis sa ganitong paraan? Ano ang nasa isipan niya nang sabihin niya ang "nanginindak ka" sa harap ng mga naka-uniforming pulis?
Ang sagot sa mga tanong na iyon ay nagpapakita ng isang mas malaking problema sa ating lipunan. Isang problema ng kultura, isang problema ng paggalang, o ng kawalan nito. Ngunit hindi lang iyon. Dahil sa kabilang panig ng kwentong ito, may mga tanong din tungkol sa mga pulis. Tama ba ang ginawa ng mga pulis na umalis? Dapat ba silang nagpatuloy sa pagsisinita kahit may confrontation? At paano natin tinitiyak na ang mga pulis na nagtatrabaho ng tama, ang mga pulis na sumusunod sa kanilang tungkulin, ay protektado mula sa ganitong uri ng pang-aabuso? Iyon ang mga tanong na ngayon ay sinasagot ng NAPOLCOM. Ang National Police Commission, ang katawan na nagbabantay sa Philippine National Police, ay kumilos ng mabilis. At ang kanilang aksyon ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga, na ang paggalang sa mga pulis, sa mga taong naglilingkod at nagpoprotekta sa ating komunidad, ay hindi isang opsyon, ito ay isang obligasyon. Ngunit narito ang pinaka-interesanting bahagi ng kwentong ito. Ang car wash boy, ang lalaking akala niya ay mananalo sa kanyang confrontation sa mga pulis, ay hindi handa sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Hindi niya inakala na ang kanyang viral moment ay magiging simula ng kanyang pinakamapagpakumbabang sandali. Personal na nagtungo si NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinizan sa car wash. Hindi siya nagpadala ng kinatawan. Pumunta siya mismo. At ang mensahe ng kanyang pagpunta ay malinaw. Ang insidenteng ito ay seryoso. Ang paggalang sa mga pulis ay seryoso. At ang mga kahihinatnan ng pagmamataas sa mga naka-uniforming opisyal ay seryoso. Nang dumating si Commissioner Calinizan, naroroon ang car wash boy, kasama ang kanyang nanay. Ang batang lalaking ilang araw lang ang nakakaraan ay nagtatanong ng, "Nanginindak ka?" sa mga pulis, ay nakatayo ngayon ng may ibang hitsura. Walang kumpiyansa, walang pagmamataas, walang bravado, puno ng pagsisisi. At nang magsalita siya, ang mga salita ay ibang-iba sa mga salitang sinabi niya sa viral video. "Humihingi po ako ng dispensa sa mga ginawa ko. Kung ano po yung nasabi ko noon, pasensya na po, ayaw lang sir." Iyon ang car wash boy, hindi na ang lalaking nagtatanong ng "Nanginindak ka?" kundi isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng isang komisyoner ng gobyerno, kasama ang kanyang nanay, at humihingi ng tawad. Ngunit hindi lang iyon ang nangyari. Ang management ng car wash ay kumilos din, agad. Ang ginawa ng management agad-agad, tinanggal siya, kasi sobrang mali po yung ginawa niya. Nawalan siya ng trabaho. Sa iisang araw, nawala ang kanyang kumpiyansa, nawala ang kanyang trabaho, at natagpuan niyang nag-iisa sa harap ng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. At ang mga pulis na kanyang hinarap, ang mga pulis na umalis ng may dignidad kahit sila ay binastos, ay bibigyan ng komendasyon ng NAPOLCOM. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng viral video, ng pagkawala ng trabaho, at ng mapagpakumbabang sandali sa harap ng NAPOLCOM, may isang bagay na dapat nating pag-usapan. Ang car wash boy ay bata pa. At ang mga batang gumawa ng pagkakamali, kung bibigyan ng tamang gabay at tamang pagkakataon, ay may kakayahang matuto at magbago. Iyon ang pag-asa sa kwentong ito. Hindi ang pagkawala ng trabaho, hindi ang viral na kahihiyan, hindi ang mapagpakumbabang sandali sa harap ng NAPOLCOM, kundi ang posibilidad na ang batang lalaking iyon, ang batang lalaking akala niya ay mananalo sa kanyang confrontation sa mga pulis, ay matuto mula sa kanyang pagkakamali. Na ang araw na iyon, ang araw na nakatayo siya sa harap ng Commissioner Calinizan kasama ang kanyang nanay, ay maging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata na puno ng respeto, ng responsibilidad, at ng pag-unawa na ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang harapin ang mga pulis ng walang takot, kundi ang kakayahang harapin ang iyong sariling mga pagkakamali ng may katapatan at pagsisisi. Para sa mga pulis naman, ang mga pulis na hinarap ng car wash boy sa Barangka Drive, ang kanilang komendasyon mula sa NAPOLCOM ay isang pagkilala sa kanilang profesionalismo. Sa kabila ng provocation, sa kabila ng pagmamataas ng car wash boy, nanatili silang profesional, umalis sila ng may dignidad, at sa pagiging profesional na iyon,
Ipinakita nila sa buong bansa kung ano ang hitsura ng isang tunay na pulis. Hindi isang pulis na nagagalit sa bawat provokasyon. Hindi isang pulis na gumagamit ng kapangyarihan para magpaghiganti, kundi isang pulis na nagtitiwala sa sistema, na nagtitiwala na ang mga tamang aksyon ay magdudulot ng tamang resulta. At ang resulta, ang commendation mula sa Napolcom, ang pagkawala ng trabaho ng car wash boy, at ang mapagpakumbabang sandali sa harap ng commissioner ay nagpatunay na tama ang kanilang tiwala. Ang kwento ng viral car wash boy ay hindi lang isang kwento ng isang batang lalaki na nambastos ng pulis. Ito ay isang kwento ng kultura ng paggalang o ng kawalan nito, at ng mga kahihinatnan ng pagpili na maging mapagmataas sa mga taong naglilingkod sa ating komunidad. Para sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga kabataang ngayon ay lumalaki sa panahon ng social media, ng viral videos at ng instant fame, may aral tayo mula sa kwentong ito. Una, ang paggalang ay hindi kahinaan. Ang car wash boy ay akala niya na ang pagtanggi sa pagsisinita ng mga pulis ay isang pagpapakita ng lakas. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang harapin ang mga autoridad ng walang takot. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang kontrolin ang iyong sarili, kahit galit ka, kahit hindi ka sang-ayon, at piliin ang respeto kaysa sa pagmamataas. Pangalawa, ang viral fame ay may kapalit. Ang car wash boy ay naging viral. Ngunit ang uri ng viral na naging siya, ang uri ng atensyon na natanggap niya, ay hindi ang uri ng atensyon na dapat nating pagsikapan. Sa mundo ng social media, madali tayong malinlang na isipin na ang lahat ng atensyon ay maganda. Ngunit may mga uri ng atensyon na nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. At ang viral video ng isang batang lalaki na nagmamataas sa mga pulis, iyon ay hindi isang bagay na dapat ipagmalaki. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Ang car wash boy ay akala niya na maaari siyang gumawa ng kahit ano nang walang kahihinatnan, ngunit natuklasan niya sa pinakamasakit na paraan na ang bawat aksyon ay may kapalit. Ang pagmamataas sa mga pulis ay may kapalit. Ang paglabag sa mga ordinansa ay may kapalit. At ang pagpili na maging viral sa maling dahilan ay may kapalit. Para sa mga magulang, lalo na sa mga inang katulad ng nanay ng car wash boy na naroroon sa mapagpakumbabang sandali na iyon, ang kwentong ito ay isang paalala na ang pagpapalaki ng ating mga anak ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pagkain, damit at tirahan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tamang halaga, ng tamang kultura, ang tamang pag-unawa sa kung ano ang tama at mali. Dahil sa huli, ang mga batang lumaki ng may tamang halaga ay hindi kailangang matuto ng aral sa harap ng isang komisyoner ng gobyerno. Natututo sila sa tahanan, mula sa kanilang mga magulang, mula sa mga halimbawang ibinibigay ng mga taong mahal nila. At iyon, ang simpleng katotohanan iyon, ang pinakamakapangyarihang aral ng kwento ng viral car wash boy. Hindi ang viral video, hindi ang komendasyon ng mga pulis, hindi ang mapagpakumbabang sandali sa harap ng Napolcom, kundi ang katotohanang ang bawat bata ay isang salamin ng kanyang kapaligiran. At kung gusto nating makita ang isang mas magandang Pilipinas, isang Pilipinas na puno ng respeto, ng responsibilidad at ng tunay na pagmamahal sa kapwa, kailangan nating simulan sa ating sariling mga tahanan, sa ating sariling mga anak, sa ating sariling mga halimbawa. Dahil ang pagbabago ng kultura ay hindi nagsisimula sa gobyerno. Nagsisimula ito sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, sa bawat magulang na nagpapakita sa kanilang anak kung ano ang tunay na kahulugan ng paggalang. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.